Good morning mga idol. So alas 6 ng umaga is nandito tayo sa farm. Maaga tayo dito. Right, so ipakita ko po yung mga alaga namin dito sa farm. At least may idea kayo kung ano po yung mga inaalagaan namin dito. So una is ito po yung farm natin. Ito lang po yung manukan natin dito. Nasa mga 400 square meter po ito. Ginawa nating pinag-alagaan natin ang ating mga manok. So ayan, lahat ng gilid is doon natin nilagay yung mga kulungan. So ayan po. So start po tayo dito sa harapan. Ayan, so dito naman is nandito yung mga Indio Gigante natin. So ayan, yun yung mga Indio Gigante natin. Galing po yan kay Sir Barry Escalona. Monstro line po yan. Yung parents niya is import niya po galing US. Yung kay RRA po, Pre-Roster April. So ayan mga idol, ito yung bagong pinagawa natin. Kasi marami na rin kasi tayong alaga, kaya nagpagawa ko ng ganyan. Yung tao lang natin yung gumawa. Customized individual pen lang po yan, para yung mga rooster natin is malagay sila sa maayos. So ayan, gamit po natin dito is tubular 1 by 1, then steel matting. Nilagyan natin ng screen matting, saka yung green na screen sa beadings nila. Then sa ilalim naman is meron tayong plywood. Then lagyan natin ng rice hull para di po babaho yung yung mga ipot nila. So ayan, bawat po level is 5 po yan, individual pen. So ayan yung mga Brahma natin, extra Brahma roster natin. Dito yung ating Choco porcelain. Ito yung ating black mottled, another porcelain. Din ito naman yung Rhode Island white natin na import line din. Ito yung galing sa Cebu, kinuha natin kay G Bright and Cerama Kit. Sila po yung nag-import sa parents nito. So ito yung rooster natin, nasa mga 4 months old. Ito naman yung hen. Ayan, so dito natin sila nilagay. Then dito sa baba is yung Coronation Sussex natin. Galing po yan kay Sir Hens CC. Namatay lang yung rooster niya, pero po yung kinuha ko. Kasi yung lalaki is talagang hindi nakasurvive, nagkasakit. Hindi natin maiwasan yan. Kaya kuha na lang tayo ng another rooster na i-pair po natin lang. Dito naman is yung Indio Gigante natin. So process nito na Monstro line crossed by RRA. So ito yung batang Choco porcelain natin, nasa 4 to 5 months old. Dito naman is yung galing Baguio, yung kay Bugias Farm, kay Ma'am Kibing. So di pa natin yan magamit, batang bata pa. Ito naman yung rooster natin, galing kay 2 Pips. Coco Patrick daw po ang tawag sa kulay na yan. Sa ilalim naman mga idol is nandito yung mga 3 months old to 4 months old natin. Ayan, sa ilalim. And dito sa side na to idol is yung mga, ito po yung mga F1 decalb natin na wala. Ito yung gagamitin natin dun sa ating farm sa Kapatagan na pang start natin. Actually 5 tray po yung fertile eggs na binili natin. Ang nahatch po is nasa 120 plus. Kaso ang problema lang is yung kalahati is puro lalaki. So ayan po yung mga decalb na
mga babae. So 20 heads po dito. Dito naman is yung another 40 plus heads. So pinaghiwalay ko sila kasi yung maliit pa kasya, pero ngayon lumaki na. Diyan sila. Then ito yung mga lalaki, mga idol. Ayan o, sobrang dami. Nasa 45 heads yung mga lalaki na big quad. So hiniwalay ko na, sinuparate ko na. Baka gusto niyo ring mag ano nito, ang plano ko nito is inasal type na lang. So palakihin ko pag nag-reach na ng almost kilo, saka natin i-dispose. Ayan, mga superior F1 po yan. Produce po yan. Yung parent stock nito galing po kay Dr. Cruz. Legit po yung kinuhanan natin nito. May certificate po talaga siya. Certified breeders po siya ng dominant CC. So, ayan, quality din po yan. Kaso marami lang talagang mga rooster. Dito naman sa loob is nandito yung mga brooding pen natin. Ayan. So marami na rin tayo mga siso dito. Ayan, may mga Black Astrolord, Rhode Island. Dito mostly mga Black, Brahma. Ito mga Brahma yan. Then dito naman is ito yung mga pang-release natin. 2 to 3 months old na mga Rhode Island Red production type. Dito sa baba is 3 months old na Rhode Island Red. Dito naman is yung Bard natin, yung produce natin na BPR. So ayan, 1 month going 2 months old. Saka yung extra Brahma natin. So dito meron din tayong mga siso dito. So ayan o, dito sa kabila. So available din po yan for out, Rhode Island Red, Black Astrolord. Yung iba process ng Bard. Meron din tayong Shamu, Dumpo Shamu dyan, halo-halo na yan. Right. So ito yung incubator na ginagamit natin dito. So yung white na incubator is nasa mga 300 plus capacity. Yung red naman, yung green is 200 plus capacity. So ito lang po yung ginagamit natin. Kung makita nyo po, marami din po yung nakaload na mga egg. Dito naman marami din po. Then dito naman yung mga nakolect nating mga fertile egg, dito natin sinusort. So makita nyo, hiwala yan, magkakaibang breed po yan. So dito ang ano namin before is every 10 days nilulod namin sa incubator. Pero ang problema is malakas ang itlog na yung mga alaga natin. Di naabot mga 5 days, 3 days to 5 days, halos mapuno na yung mga tray. So nilulod na lang natin. So ang possible once na mapuno, mag-out tayo ng mga extra egg. Pero selected din po yung mga i-out natin. Dito sa baba is yung Japanese Unagadori natin. Ayan, nakapag-breed na tayo last time. Kaso nag-fail tayo kasi yung pinag-brood lang natin is yung hen. Ayan, maliit lang po kasi yung hen niya. So namatay po yung mga siso nila. So ayan, binid natin sila ulit. Diyan na lang kasi wala na tayong mapaglagyan. Gagawa pa tayo doon ng kulungan nila. So ito yung mga buff natin na hen. Ayan, bilog na bilog, quality yan. Ito naman yung Dumpo XIG natin, going 5 months old, matangkad yan. So ito po yung laman ng pinaka brooding natin, yung mga sisiyo galing incubator. Dito natin pinaglalagay yan. Then once na lumaki, saka natin i-out sa labas. So ayan. Dito sa side mga idol is mostly Brahma po ito. Ito yung mga blue Brahma natin. Ayan, mga selected ko na yan. Yan lang po yung hindi ko binenta, in-out. Pinip ko yan kasi
future breeders po natin ito. Dito naman mix po ito ng merong blue mottled, meron ding black mottled. Yan, mga selected din po yan. Dito sa baba meron tayong Rhode Island White dito. Ayan, so first time natin to silang pinagsama kasi yung babae is nagpapasampa na. Wala na kasi tayong ibang kulungan, kaya dito na lang muna sila nilagay natin. Although maliit pero maayos, nakakasampa naman yung lalaki. So dito na lang natin kolektahin yung mga itlog once na nag-lay na po ito ngayon. Ayan, ito yung ibang Brahma natin. So as per color po yan, pinaghiwalay ko na lang. Tawag daw dito is buff mottled pile or ano, hindi ko masyadong ano yung name. Ang color nila dito is silver Brahma, saka itong mga splash na medyo kakaiba. So kaya pinag-separate ko na lang sila. So ayan, so pasok po tayo dito sa loob. Dito naman yung mga breeders natin ng porcelain. Ayan, kung makita niyo po, blue po yung nilagay natin na rooster. Kasi gusto ko magpalabas ng ibang kulay. May rooster tayo na porcelain pero pinagpalit ko sila. So ayan yung mga Choco porcelain, pearl porcelain natin. Ayan. So yung lalaki niyan parating pa, in order natin. So i-breed natin sila. So yung kulungan na ito mga idol is mahaba to. Ito yung unang kulungan na ginawa natin dito. So lahat po yan is may laman na. Pakita ko po sa inyo. Dito tayo sa loob. And ito yung mga blue mottled Brahma natin na hen. Yung pinaris natin is yung snow Brahma porcelain. Ayan, para makapagpalabas tayo ng ibang kulay naman. Kasi kung puro porcelain parang medyo ano na common na. So try natin ano yung mga color nila. So dito naman is ito yung mga hen natin na Coco Patrick. So bagong dating, last week lang to dumating. So siniparate natin sila. Hindi pa kasi magpapasampa mga bata, 6 months. Ayan mga yan. So antayin natin na yung sign up, parang pwede na silang i-breed. So siguro mga 1 month to 2 months lagyan na natin ng rooster dito. So ito po yung partition na ginawa namin. So yung mga tubular, saka yung mga extra na mga color rope, may mga sobra tayo, so nilagay lang natin dyan. Yung next breeding pen natin is yung mga BPR natin. Ayan, yung super jumbo BPR natin. Marami na itong itlog. Yan, mga exhibition type, shoe type na BPR. Ang laki nito. So medyo namayat na siya kasi nakabreed na mga 1 month na itong nakasalang dito. Pero malaki pa rin. Ayan. So hindi ito pangkaraniwang na BPR na malaki. So dito sa Mindanao, ako lang yata yung may ganito kalaking BPR. Ayan. So may mga nakasalang na tayo na itlog din na siyempre once nag-hatch yun, so after a month tingnan natin, mag-select tayo ng pang-keep. Ayan, yung rooster nito is galing po kay Sir Alexis Pangasinan. Yung mga hen naman is galing po kay JJ Santiago. So quality po yan sila. Pinaghalo ko yan, yung iba-ibang breeders lahi nila, kaya para hindi mag-process. So tingnan natin kung ano yung mga output nila, yung mga offspring nito. So ito yung breeding pen number 3. Ayan yung rooster natin, Splash.
Sobrang laki na yan mga idol. Ayan yung black natin na Brahma. Yung mga babae dito is yung mga black mottled natin. Ayan, kung makita nyo, magkakaiba na yan. Hindi na yan magkakakulay yung roe saka yung hen. Kasi nga gusto nating magpalabas ng kulay ng mga sisi nila. Ibang kulay naman. So on breeding na yan. Naglilay na rin po yan ng itlog. Right, so dito is yung mga snow, tawag itong snow Brahma. Mga Colombian light, hindi ko alam yung kulay. Yung rooster natin, ayan batang bata yan, black blue mottled. So pinag-pair natin yan. So malakas na rin umitlog tong mga to. Ayan, maganda. So hindi ko alam kung anong kulay na lalabas. Ayan, abang-abang lang po, i-post naman namin. So dito kasi ang mangyari is tinitingnan ko is yung color. So once maganda yung kulay, i-keep ko. Then pwede naman nating i-out. Available naman yan para i-share natin. Pero nagki-keep talaga ako, yung gusto ko lang. So ayan, kanya-kanya naman tayo ng gusto ko. So malay mo yung i-out natin is gusto nyo rin, so makuha nyo. So, tayo sa kabila. Breeding pen number 4. So dito is yung mga shoe type natin. Rhode Island Red shoe type. Ayan Donaldson line yung roster natin. Yung hen naman is RLC. So yung iba, ayan, quad to sila, is yung isang hen lang is may sipon, kaya siniparate natin. So, hindi pa to naglilay ng egg, mga 1 month na natin sinalang. So antayin pa natin, baka kulang pa. So dito mga idol, yan. Ito yung rooster natin na black mottled, malaki yan. So yung mga naka-pair na is yung mga splash na hen. Ayan. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako nag-ano ng kulay. Yung puro splash lahat, hindi na, pinag-mix ko na sila para makapagpalabas tayo ng mga gandang color. So ito yung breeding pen number 5, 6. Dito sa loob is marami tayong dito. Ito pala yung production type ng mga BPR natin. Ayan, yung rooster mga idol is nung naglugon siya, nagmolt siya, pumuti. So di ko alam bakit. So ayan po yung breeders natin ng mga production type na BPR. Dito is yung pollet debris. Ayan mga idol. So ito yung mga debris natin ng mga breeders. So isa din to sa paramihin natin kasi kunti na lang yung nag-alaga nito. So tinawag to na pinakamasarap na manok, the most tastiest meat chicken in the world daw. So native to sa France. Dito hindi ko alam kung marami pa ba, pero rare to parang rare na rin, kunting-kunti na talaga yung may ganito, yung purong pure talaga ng mga debris. So yan, paramihin din natin, may mga itlog na rin po yan. So, ano yung gumagamit kay sakot